Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagpunta po and let us pray po let us ask God to give us wisdom sa kung ano mga pag-aaralan po natin ngayong araw na ito. Let's pray po. Dear Heavenly Father, come bless us right now and we are thankful for this wonderful time that you've given us to learn from your word, to understand what it means to be a Christian, Lord. And help us, Lord, to understand each of your word that you will teach us today in Jesus' name, and we ask for your presence, Lord. Thank you, Lord, for this time in Jesus' name. Amen. Hello po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyo. Ngayon, ang pag-uusapan natin, let money work for you. Ano ba ang sinasabi ng Bible sa atin tungkol sa kaperahan? Pero ngayon, mahirap tong isipin na sa panahon ng pandemya na maraming nangyayari. Tapos ang pag-uusapan natin, yung pera mismo ang magtatrabaho sa atin. Paano mangyayari yon ngayon, na panahon ngayon? Basahin muna natin yung sa Deuteronomy 8 verse 18. You shall remember the Lord your God, for it is He who gives power to get wealth. Malinaw na malinaw po dito na mababasa natin na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kayamanan, nagbibigay sa atin ng mapagkakakitaan. Sabi rin na ang Diyos din ang nagbibigay sa atin ng mga trabaho, siya ang nagbi-bless ng work natin. Kumbaga, ang sinabi nga ng Lord, di ba, He will bless us the work of our hands. Kung ano yung mga talents na ibinigay sa atin ng Lord, ito yung bagay na magagamit natin. Ngayon, bago natin simulan, tanungin ko muna po kayo. Do you see yourself getting rich? Hindi man sa panahon ngayon, pwedeng sa susunod o mga after 3 years, 5 years. Paano ba natin masasabi na nakikita natin yung sarili natin na mayaman? Siguro iniisip ng tao sa pagiging mayaman, ito yung may mga business and property, yung mga business owner, businessman, yung maraming lupa, nagbi-business ng real estates, yung financially capable, yung lahat ng bagay na gusto nila, nakukuha nila. Pag sinabi nilang gusto kong bilhin ito, mabibili nila. Or yung mga may passive income, yung tipong nakahiga na lang sila sa bahay nila, tapos yung pera nagtatrabaho sa kanila. Yan ang ituturo natin ngayon, yung sa passive income. Kaya pinamagatan itong let your money work for you. Ano ba ang sinasabi ng Bible sa atin? Paano tayo tinuturuan ng Diyos sa pag-iipon, sa pagkakaroon ng passive income? Let's see it here first. Sa Jeremiah 29:11, I say this because I know what I am planning for you, says the Lord. I have good plans for you, not plans to hurt you. I will give you hope and a good future. Dito sinabi ng Panginoon sa atin na wala siyang kahit na anong plano para sa buhay natin na makakapahamak. Kundi ang plano ng Lord sa atin, magkaroon tayo ng maayos na kinabukasan, magkaroon tayo ng magandang future. Kumbaga, hindi yung naghihirap tayo. God never plans na mapunta tayo sa poverty. Ang gusto ng Panginoon sa atin, mag-prosper tayo in all the ways na kaya natin kung saan bagay tayo magpa-prosper. At sabi naman sa Ecclesiastes 3 verse 11, God has given them a desire to know the future. Dito sinabihan tayo ng Panginoon na meron tayong kakayahan na malaman kung ano yung mangyayari sa hanggang bukas. Yung makikita natin na bukas ba may kakainin pa ba tayo, bukas ba may ano. Pero sinabi ng Panginoon, do not worry. Kasi tinuktungan, He does everything just right and on time. Kumbaga, pinakita lang sa atin ng Lord na meron siyang inihanda to know the future, yung future na sinasabi dito, yung sa sinabi ng Jeremiah 29:11, na ang Lord magbibigay sa atin ng good future. So sinabi ng Lord na itong future na to, yung desire natin is to go after the future na inilalaan ng Lord para sa atin. And then, God does everything just right and on time, but people never completely understand what He is doing. Minsan iisipin natin na bukas wala na akong kakainin. Bukas wala na akong benta. Bukas kulang na yung pera namin para mabuhay sa susunod na araw o sa susunod na linggo.
pero hindi natin naiintindihan. Meron ang Panginoon na inilalaan sa atin na oras, may inilalaan sa atin na bagay na ito yung magbibigay sa atin ng kasaganaan sa buhay natin. Kahit na nakikita natin ang sarili natin na yumaman, magkaroon ng pera, meron pa rin humaharang, meron pa rin nagiging hadlang sa atin sa pagyaman natin. Yung itong the rat race cycle, ito yung nagtatrabaho ka. Siyempre, pag nagtrabaho ka, magkakasweldo ka, kaya ito may income. Itong income na yan, pinag-ipunan mo, nag-ipon ka na nag-ipon dahil nakasweldo ka na, meron ng responsibilities. Kailangan na bayaran yung mga responsibility natin, yung bills, ayan, yung sa tuition, sa mga kailangan natin sa bahay. Then, ang nangyayari, ito na yung lifestyle. Yung kakain sa labas, yung bibili ng lahat ng gusto natin. Kaya ang nangyayari, wala nang nagiging savings ang isang tao. Kaya ang mangyayari niyan, pag wala na siyang savings at marami pa siyang bibilin, kailangan na niyang mag-loan. Ayan, diyan na papasok yung mga credit cards, yung mga loan. Magtatrabaho ka na naman, magkakaroon ka na naman ng sweldo, babayaran mo na naman yung bills, yung ngayon, nadagdagan ka pa ng babayaran, yung sa utang mo. Kaya ang nangyayari, walang nangyayari sa iniipon natin. Dahil dito sa mga iniipon natin, umiikot lang yung pera, wala na nagiging savings. Ito yung laging hinahanap natin. Sa pag-iipon pa rin natin kinukuha na halimbawa nagkaroon ng sakit, dito natin makukuha yung pera pambili ng gamot o pampa-check up. Pero ang tanong dito, is it biblical for us to prosper? Gusto ba ng Diyos na mag-prosper tayo? Di ba kanina ang tanong natin at ang sagot, ang sabi ng Lord, He wants us to give us a future and hope na maging maayos ang buhay natin. At binigyan din tayo ng Lord na magkaroon talaga ng desire na magkaroon ng magandang future. Ito ang pag-uusapan natin, 5 ways to make money work for you. Paano ba kikilos ang pera para sa atin? Sa salita ng Lord tayo babase. Unang-una dito, budgeting. Siyempre kung hindi po tayo magbabudget, hindi tayo makakapag-ipon. Hindi natin magagastos ng tama yung pera. Pwedeng yung bills hindi na mabayaran kasi nawala siya sa budget. Ang budget pa naman ay most important way to change the way you handle your money. Kung paano ka mag-separate, paano mo i-disseminate yung pera, yun ang magdidikta sa atin kung paano tayo mabubuhay sa mga susunod pa na araw. Kaya ang pinaka-importante, save money. Ito yung sa pagbabudget natin. Nakikita niyo yung picture dyan na nakalagay, merong isang baboy, hinuhulugan siya ng pera at hinuhulugan din siya ng orasan. Kasi sa pag-iipon, hindi naman yung ngayon ka nag-ipon, bukas pwede mo nang kuhanin. Bukas puno na yan. Isa palang piso palang nahuhulog mo, puno na kagad. Kaya it takes time and effort natin sa paghuhulog, pag-iipon. Hindi ito yung one time naghulog ka lang na parang naglagay ka ng piso, bukas pag-gising mo, 1,000,000 na yan. Kailangan pinag-iipunan. At bukod doon, syempre konti-konti, ang sabi nga nit sa atin ng Lord na money earned little by little will grow and grow. Sa Proverbs 13 verse 11. So sa pakundi-kunti, doon tayo mag-grow. Doon mag-grow yung pera natin, doon lalaki, doon siya magsisimula, tayo ma-prosper. Ngayon, paano ba tong budgeting na ginagawa natin? Ano ba ang tinuturo sa atin na best way para mag-budget tayo? Andito yung 10, 20, 70% budgeting. Ito po yung tinatawag na kailangan maan natin yung sa tithes. Tanggalin natin dahil itong tithes na to, ang sabi ng Malakay 3:10, kailangan ibalik natin sa Lord kung ano yung para sa Kanya. Yung 10%. Sa 100% na sweldo mo, meron kang bibigay sa Lord na 10%. Mahirap, madali. Siyempre, madali lang kasi kung bibigyan ka ng 10 piso, ibibigay mo yung piso sa Lord. Kung bibigyan ka ng 100, yung 10 piso para sa Lord. Masyadong maliit, kumbaga kung titingnan. Pero kung ikaw bibigyan ka ng 100,000,000, ay ang 10,000,000 ay para sa Lord. O sabihin natin nakakuha ka ng 1,000,000 na sweldo or may komisyon sa mga businesses, ganyan, may 1,000,000 ka. Ang hirap ibigay sa Lord ng 100,000 kung wala kang relasyon na kagaya ng pinag-aralan natin sa nakaraan sa Bible Hotline.
Pangalawa, yung 20% savings. Diba ang sabi, little by little will grow and grow. Hindi naman malaki ang 20% kung titingnan. Hindi siya malaki na, ay, ang bigat naman yan, 20%. Parang isip mo, paano na lang yung bills? Paano na lang yung pan-tuition? Paano na lang yung pamasahe, pagkain, at yung mga babayaran pa kung ang laki ng savings na hinihingi sa atin. Kaya 20% savings lang ang tinuturo din sa mga iba sa financial planning. And the rest is 70%. Enough na to para sa atin. Kung tutuusin, ang laki ng 70% para ma-handle na natin yung mga bills. Pangalawa, ang isa natin pag-uusapan, get out of debt. Kanina dun sa the rat race cycle na tinitingnan natin, itong debt and loan. Ito yung part dito sa the rat race cycle na kung hindi natin magagawa, pwedeng lumihis na yan at magkaroon tayo ng savings kasi nababawasan na ang bills. Kaya ang tinuturo laging get out of debt. The most roadblocking keeping people from finding success in their lives. Siyempre, pag maraming utang, pagka madalas na umuutang, ang nangyayari, imbis na yung pera na yon ay para sa pagkain, kung para sa ipon, napupunta pa dun sa loan, napupunta pa sa credit card, diyan siya napupunta. Tingnan natin ang sabi ng Proverbs 22 verse 7. Just as the rich rule the poor, so the borrower is servant to the lender. Kumbaga, ang nagiging master na dito, yung may pera dahil kailangan sundin natin yung pinagkasunduan na ito yung pagbabayad. At kadalasan, ito pa ang nangyayari. Kung minsan meron na mga kaibigan o kaya meron kang kamag-anak na lagi mong nauutangan, sino dito nakaranas na mapatiran ng libre? Siyempre, di ba ang nangyayari dito, yung may-ari ng bahay para bilang pakikisama ba na sinasabi nila, kailangan maglinis ka ng bahay nila, kailangan ikaw ang tumao sa tindahan nila, o kailangan alagaan mo yung apo, yung anak, kung sino man, bilang kapalit ng pagtulong. Ayan yung sinasabi nila na the borrower is servant to the lender. Dahil nga meron silang binibigay na favor, parang kailangan palitan mo yun, kailangan balikan mo yun, kailangan masuklian mo yun. Kaya ang kadalasan na nangyayari, ang tao hindi nakakaipon dahil bayad ng bayad nung utang. Sino nakaranas na magbayad ng utang na loob na napakahirap talagang bayaran? Bayad ka na sa utang pero yung utang na loob hindi pa bayad. Madalas ganun po ang nangyayari. At ito pa ang sabi sa atin sa Deuteronomy 28 verse 12. You will have plenty of money to lend to other nations, but you won't need to borrow any yourself. Di ba napakaraming plano ng Panginoon para sa atin na hindi tayo yung manghihiram, hindi tayo yung mangungutang. Ang laging ang plano sa atin ng Lord, ikaw yung magpapautang, ikaw yung magbibigay, ikaw yung nagpa-prosper. Kasi anak ka ng Panginoon, may relasyon ka sa Kanya, the Lord will provide for you and your family. Kumbaga lahat ng kailangan natin, kayang ibigay ng Lord sa atin. Sinasabi nga ang kayamanan ng Panginoon hindi matutumbasan ng kahit na kaninong yaman. O sa sinasabi nilang si Solomon na pinakamayaman, hindi pa rin kayang tumbasan ng yaman ng Diyos. Kaya kung tayo ay may relasyon sa Panginoon, kung meron tayong relasyon sa Diyos, kay Jesus, then Jesus, the Lord will prosper us, the work of our hands. Pwedeng magkaroon pa tayo ng mas maraming client. Kung sa tingin din natin na nasa bingit na tayo ng deadline, nasa bingit na tayo na bukas bayaran na, bukas cut off na, pero wala pa akong maibayad, wala pa akong client, wala pa akong ano. Pero ang sinasabi lagi sa atin ng Lord, He is always on the right time. Hindi siya nahuhuli at laging ang nangyayari, hindi niya tayo hahayaan na mangutang na lang sa iba, manghiram, o tayo yung gagawa ng plano. If you trust God, the Lord will do His work. Next. Number 3, change of lifestyle. Isa sinasabi kanina sa the rat race cycle, marami tayong dapat baguhin dito para hindi tayo yung paulit-ulit na lang yung pera na hindi tayo lumalago. Kailangan mapalitan natin ang lifestyle natin. Kung ang lifestyle ba natin, lagi tayong kumakain sa labas tuwing sweldo, kung ang lifestyle ba natin kung mamigay tayo ng pera, parang wala tayong pamilya na dapat bigyan ng pera o tulungan,
kung magkasweldo man ba tayo, parang ubos biyaya ba ang dating nito? Kailangan mapalitan natin yung lifestyle natin na yun. Dahil dito nga sa 70% na kailangan na yun lang yung nagagastos natin. Kung mapapalitan natin yung lifestyle na magtatabi muna tayo ng tithes para sa Panginoon at magtatabi tayo ng 20% savings para sa future natin na ang gusto ng Panginoon meron tayong hinahanda para sa future natin. Yung 70% na siya ang iaalat natin para dun sa bills, sa mga kailangang gastusin, sa pagpapaaral, sa pagkain. Ito yung pinapalitan natin, yung lifestyle natin. Imbis na kumain tayo ng kumain sa labas, pwede naman na, kung sa labas nakakagastos ng 1,000, isang kainan lang, isang meal pa lang yun. Pero pwede naman na ang maggawin natin, magluto na lang sa bahay, o pasarapin ng pagkain, mas madali na makakaipon tayo dito. Okay, next, financial planning. Ito po yung kanina pa na inaano natin para maiwasan natin ang mag-loan. Sabi dito sa financial planning, sa una, money without financial intelligence is money gone soon. Kung wala tayong karunungan sa pag-handle ng pera, kung hindi tayo nagpapagamit sa Panginoon sa pag-guide ng pera natin, hindi tayo makakaipon na halimbawa kung yung lifestyle natin, ang ginagawa natin, yun nga, yung kakain na lang tayo sa labas lagi, pero imbis na ikain na lang natin, di ba, pwede namang maipon. Kapag nabago ang lifestyle, nadadagdagan ng ating savings. Pwedeng hindi na lang 20%. Pwede natin gawin siyang 50%. Halimbawa, sumusweldo naman ng malalaking pera. Kunyari, ikaw ay ahente, ano mga nasa bangko ka. Pwede naman na lumalaki yun sa savings natin. As long as nami-meet natin yung responsibilities natin. Kapag yung responsibility, okay na-meet na lahat, nabayaran na lahat ng kailangang bayaran, natanggal na rin natin yung para sa Panginoon, na itabi na at naibigay na sa Diyos, pwedeng lumaki rin ng savings. Testimony ko nung maliit pa po ako. Sa amin kasi bata pa lang, tinuturuan na kami ng mami namin na mag-ipon ng pera. Wala akong ibang pagkukuhanan ng pera kasi elementary pa lang po ako noon. Ginagawa ko, bibigyan ako ng mami ko ng baon, 20 sa isang araw. Pero sa 20 na yon, sa mga nakaranas nung tray tsaka yung soup sa mga public school, yan din po naabutan ko. So yung 20 na yon, tapos sa hapon bibigyan pa ako minsan ng 10 piso. Tapos magmimerienda ako sa ninong ko para makapagtipid. So yung natitira kong pera, tinatanggal ko na yung tithes noon. Sa murang edad, nagsimula akong magbigay ng tithes sa Panginoon kasi naintindihan ko na ang tithes, ito yung magiging security para sa pera na iipunin ko. Yung tithes na sinasabi ng Lord na ibigay para sa Kanya, bukod sa ino-honor ko yung authority ng Lord sa buhay ko, gusto ko rin na magkaroon ng security para dun sa magiging ipon ko. Kaya nangyayari, kahit nag-iipon ako ng matitira sa akin 10 piso, yung perang ibibigay, may piso akong laging tinatabi. Bali sa isang linggo, may 7 ko. Minsan, sumusobra pag ginagawa ko na rin 10, yung sa tithes na binibigay ko sa Lord, sa isang linggo na yun. Tapos, ang mangyayari, at the age of 9 years old, tinuruan kami ng mami namin na mag-ipon ng pera. Nagpaluwagan kami, palima-limang piso, pag ganun-ganun lang, pakunti-kunti lang. Kasi di ba ang turo sa atin, little by little will grow and grow. Sa maliit na bagay, sa maliit na pera, pag pinagsama-sama, lalaki. Nagpapaluwagan kami dito, kami-kami lang din sa bahay. Hanggang sa nakaipon na. Ito yung sinasabi na financial intelligence. Nagkakaroon ka ng idea, nagkakaroon ka ng talino kung paano mo i-handle yung pera, kung paano ka mag-iipon. Dahil syempre natuturuan kami na makapag-ipon, maliliit pa lang kami, alam na namin kung paano i-handle yung pera namin. Hindi kami nasanay na pag nagkapera kami, bibili kami lahat ng gusto namin. Isang beses na nangyari, may gusto akong laruan. Sasabihin, Mami, gusto ko noon, gusto ko niyan. Ang lagi isasagot sa akin, ipag-pray mo. Kasi bibigay yan ng Lord sa'yo kapag hiniling mo sa Lord. Tayo rin, ngayon, sa edad ngayon, hindi man laruan ang gusto ko o hindi man mga laruan na gusto natin ngayon dahil may iba sa atin dito, may pamilya na hindi man nila makuha yung gusto o hindi man natin makuha yung gusto. Pero pag sa Panginoon natin hinihingi ito. Pag humingi ka ng wisdom, Lord, paano ko i-handle yung pera?
Syempre kahit sabihin natin na financial advisor na yan, hindi pa rin naman nila maya-advise sa atin yung tamang gagawin. Sa Lord pa rin tayo kumukuha ng wisdom. So, itong financial intelligence na sinasabi, sa Lord lang natin ito makukuha. At dahil nga meron ka ng intelligence sa paghahawak ng pera, knowledgeable ka na kung paano mo i-handle, knowledgeable ka na rin sa pagbabudget. At ang susunod poverty is not lack of money. Hindi talaga nagiging cause ang pera sa pagiging poverty. Because poverty is mismanaged money. Hindi natin nahahandle yung pera ng maayos. Ang nangyayari, itong pera na ito na dapat sa Lord at dapat sa savings, nagkakabali-baliktad. Ito ang nangyayari, the rat race cycle. Na nagtrabaho ka, nagkaroon ka ng sweldo, nagbayad ka ng bills, bumili ka ng mga gusto mo, wala ka na tuloy savings, kaya uutang ka, magtatrabaho ka na naman, and so on and so forth. Pero kung ito nga, yung sa letter A, money without financial intelligence is money gone soon. Kung papalitan natin itong the rat race cycle, magtatrabaho ka. Ngayon, may income ka sa sweldo. Sumunod, isa-separate mo yung tithes para sa Lord. Isa-separate mo yung savings mo para sa sarili mo at sa pamilya mo. Saka mo babayaran yung bills, saka mo pa makukuha yung mga gusto mo. Siyempre, mawawala na itong debt. Wala ka ng loan, wala ka ng utang, wala na siyang panibagong dagdag. At sa kada sweldo at sa kada trabaho na ginagawa, nagkakaroon ka ng ipon. Soon, na kung meron emergency, kailangan ng pera, may kailangan bayaran, tumaas ang bilihin, meron kang mapagkukuhanan ng pera. Kaya sa financial planning, sabi, people never plan to fail. They simply fail to plan. Hindi nila napag-isipan kung paano mag-budget ng pera nila. Na by simply saving the 20% ng kanilang income, hindi nila naisip yun. Kaya ang nangyayari, ang tao bumabagsak sa poverty. Na sa panahon natin ngayon, kung tutuusin, wala naman dapat mahirap kung lahat ng tao marunong mag-budget. Kung lahat ng tao marunong mag-submit sa authority ng Lord. Lord, ito yung para sa'yo. Kasi ito yung nagiging security natin. Nagiging security ng pera. Magdala ka sa bangko, hindi pa rin naman 100% secure yan eh. Dahil pag nilagay mo yan sa bangko, pwedeng mag-bankrupt. Though may insurance, not 100% babalik sa atin yan eh. Pero pag sa Lord ka nagpa-insure, through tithing, through honoring God through tithing, nagiging 100% sure yung pera natin hindi mawawala. Dahil ang mangyayari niyan, God will extend your money. Kumbaga isipin natin sa panahon ngayon, hindi na kayang pagkasyahin ang 2,500 sa loob ng isang buwan. Pero sa Lord, kayang-kayang pagkasyahin ang 2,500 sa loob ng isang buwan. Dahil naranasan namin na mapagkasya yung 2,500 sa loob ng isang buwan, sumobra pa. Siyempre, sa financial planning, isa pa, ito na yung sa huli, put your money in passive income. Paano natin mailalagay sa passive income ang pera natin? Una, according to your abilities. Sabi sa Matthew 25 verse 15, dividing it in proportion to their abilities. Kumbaga, ang sabi dito sa Matthew 25 verse 15, yung ability, yung kakayahan mo, na ito yung kakayanan mong gawin. Kaya mo mag-painting, kumbaga nagiging lifestyle mo, nagiging hobby mo ang pag-paint, pwede mong ibenta, kung maganda, mas mataas ang presyo. Kung kaya mong kumanta, may mga singers. Kumbaga, yung kakayahan mo, kung saan ka talented, kung saan mo kayang gawin ito nang walang paghihirap. Next, create multiple streams of passive income. Sabi ng Matthew 25 verse 20, the servant to whom he had entrusted the 5 bags of silver came forward with 5 more bags of silver to invest, and I have earned 5 more. Kunyari, meron kang 5 bags of silver, sabi nga dito. Ininvest nila yan. For example, yung unang bag, ito, ikininvest ko sa ganitong bagay. Yung sumunod, ininvest ko dito. Yung isa, ininvest ko doon. Hindi naman kasi lahat yan kikita. Hindi naman din po lahat yan na sabay-sabay magbo-boom. Pwedeng may isa babagsak, may isa doble ang kita, yung isa mababang kumita, pero kita natin na grow yung pera. Sa ganitong bagay, ang dami natin pwedeng pagkuhanan ng pera, kaya nga ang tao ngayon tinitignan ang stock market yung sa investment.
dati ang taas ng investment sa Jollibee. Ngayon, dahil nga nagkaroon ng pandemic, bumababa yung quality, bumababa rin yung rate. Kaya nangyayari ngayon, hindi na nila gaanong nag-i-invest doon. Noon, sa panahon noon, ang Bitcoin magkano lang, mura lang, kayang bumili kahit sino. Pero sa panahon ngayon, sa kakukuha ng 2 million para magkaroon ka ng Bitcoin, 1 Bitcoin pa lang yun, naghahalaga na ng 2 million. Kung sa mga ganitong bagay na naiisip natin na eto mura pa lang mag-i-invest na ako dito. Eto din, konti pa lang yung presyo nito, mag-i-invest na ako dyan. Darating ang panahon po nito na tataas na yan, na maiisip mo na buti nag-invest ako dyan. Hindi pa naman po huli para sa ating lahat ang mag-ipon. Hindi pa naman sinabi ng Lord sa atin na bukas babalik na ako at kukunin ko na ang mga anak ko. Hindi pa naman bukas rapture o mamaya rapture na. May panahon pa para sa atin na makapag-ipon tayo, na magawa natin ito, na makapagbalik sa Panginoon ng dapat sa Kanya, na makapag-ipon tayo para sa pamilya po natin. Biblical example of investment. Sa mga karakter na kilala niya sa Bible, sino sa tingin po natin ang nagturo o nagpakita baga ng pag-iipon? Si Joseph. Si Joseph na kilala na Joseph the Dreamer. So Joseph was investing in commodities. Let's read it from Genesis 41 verse 46 to 49. He was 30 years old when he began serving in the court of Pharaoh, the king of Egypt. And when Joseph left Pharaoh's presence, he inspected the entire land of Egypt. As predicted, for 7 years, the land produced bumper crops. During those years, Joseph gathered all the crops, growth in Egypt, and stored the grain from the surrounding field in the cities. He piled up huge amount of grain like sand on the seashore. Finally, he stopped keeping records because there was too much to measure. Joseph was investing in commodities. Ano ba itong mga commodities na to? Ito yung consumables. Kumbaga sa crops. Kaya si Joseph, ang prediction ng Lord sa binigay sa vision ng Pharaoh, na magkakaroon ng 7 years of prosperity and 7 years of famine. Kaya ang ginawa ni Joseph sa 7 years, binantayan niya, nag-record siya na ito yung napoproduce na crops this month, ito yung napoproduce for this year, ito na lang yung ganito, hanggang sa wala ng paglagyan yung kayang i-produce ng buong land na yun, ng buong Egypt. Kaya si Joseph, dito natin makikita na dapat pala na tayo, nag-i-invest tayo sa mga bagay na consumable. Yung madaling gamitin, madaling mabili, madaling magastos. High school ako, nagtinda ako ng load sa mga kaklase ko. Yung tipong sa loob ng isang araw, nakakalimandaan ako sa kanila, nakakapaload nila. Pero naging puhunan lang doon na sa 200, na naging 500, na lumaki ng lumago. Kasi kailangan mag-invest ka doon sa madalas nilang magamit. Kailangan, yun yung pag-ipunan mo, ito yung gawin mo siyang business. Dahil ang mga tao, ito yung laging hinahanap Pangalawa, Joseph focused on business. Dahil nga nag-focus siya sa pag-monitor ng pera, ginawa niyang business ito para dun sa pag-cope up nila sa situation nila that time. Nasabi ng Genesis 47:14 to 15, by selling grain to the people, Joseph eventually collected all the money in Egypt and Canaan, and he put the money in Pharaoh's treasury. When people of Egypt and Canaan ran out of money, all the Egyptians came to Joseph. Our money is gone, they cried. But please give us food or we will die before your very eyes. So ito ang ginawa ni Joseph. Ibinenta niya lahat ng naiproduce ng crops na ginawa nila no, sa panahon ng prosperity. Ito yung naging business nila. Nagbenta si Joseph ng mga crops nila na nakuha. Joseph invested in livestock. Ito na po yung panahon na wala nang pambayad yung mga tao. Hindi na sila makabayad. Kaya ang nangyari, since your money is gone, bring me your livestock. I will give you food in exchange of your livestock. Ang livestock, ito yung mga alagang hayop. Kumbaga, nagkaroon sila ng barter system. Kung matatandaan ng mga pinag-aralan siguro noon, mga tao, may palitan. Hindi pa pera ang pambayad. Meron kang ginto, o sige, ito yung bag, ito yung ginto, palit tayo. Ganyan po ang nangyayari noon. Nagkaroon sila ng barter system na ang mga tao may alagang hayop, may mga livestock sila. Si Joseph may pagkain. Kailangan nila ng pagkain ng mga tao.
Kaya ang pinambabayad nila, yung mga livestock nila para magkaroon ng pagkain. Next, Joseph focused on real estate. Genesis 47:18 to 20. Ito po yung panahon na wala na ring makain ng mga tao, wala na silang livestock, wala nang mapambayad. Kaya ang nangyari, ang sabi ng mga tao sa kanila, "We cannot hide fruit from you, my Lord, and cattle are yours. We have nothing left to give but our bodies and our land." So mamamatay ang mga tao kung hindi sila makakakain. Dahil ubos na yung pambayad nila, ubos na yung pambarter nila ng mga hayop. Kaya ang ginawa na lang nila, yung mga ari-arian na lang nila ang naibayad nila kay Joseph that time. Na ayun nga, chinek ni Joseph at lahat ng tao nakapagbenta na ng lupa nila. Dahil kahit may lupa ka sa panahon na yan, wala naman pong tutubo dahil severe famine. Sabi dito sa verse 20, because the famine was so severe. Kaya ang lahat ng naging lupain, naging pagmamayari ni Pharaoh. Ngayon, kung sa panahon po natin, hindi man natin nakikita na 7 years prosperity, 7 years of famine. Pero kung tayo lagi pong merong naiipon, kung tayo meron ding attitude ni Joseph na nag-ipon, nag-invest sa commodities, nag-focus sa business, nag-invest sa livestock, at nag-focus din sa real estate, darating po ang panahon na tayo yung nag-handle ng pera at nagbibigay, nagpapautang, nagle-lend sa mga tao. Dahil nga sinasabi sa atin ng Panginoon, tayo yung magbibigay, tayo yung magpapautang.